Luto na po ang ulam. Pumarinin na kayo. Basta kahit ano pong isda ang ilagay nyo, ayos na ayos lang. Kung saan po kayo makakamurat, ano ang okay sa budget nyo, yun po ang ilagay nyo. Ito po yung dalawang pritong pampano na hiniwa ko lang sa gitna. Yung iba naman mga pangkaraniwang panggisa lang naman na madaling hanapin, katulad itong kamatis. Kung mura-mura po ang kamatis, dagdagan nyo, kukuha din tayo ng sabaw. O isang maayos-ayos na katamtamang laki ng sibuyas po, nahiwain lang po natin. Pagkatapos lalagyan po natin ng luya. O ngayon, ang ating pong gulay na ilalahok ito. Isang bungkus na malunggay, ang laging sagot sa kakulangan ng mga gulay na ilalagay sa pangkaraniwang ulam na ginagawa natin sa araw-araw. Masustansya po yan o isang bungkus lang. Totoo nga po bang kapag daw po ang palay malalaki ang bitake, hindi mapait? O ito po ginawa natin. Basta tinanggal ko yung butot, hiniwa ko po ng makapal. Pagkatapos po naglagay po ako ng konting asin sa malamig na tubig. At nilagyan ko po ng ilang patak ng lemon juice o kalamansi. Habang inihahanda ko po yung ating kasirola at pinapainit ko yung mantika. Mainit na po yung konting mantika, igisa na po natin itong ating luya. Pangkaraniwan na pong hindi naglalagay ng luya, pero natikman ko nung isang araw ang luto nito at naglagay ng luya at parang nasarapan ako, so ginaya ko po. Sunod na po natin ang bawang. Yun. Tapos sibuyas. Lagyan na po natin ng maraming kamatis. Ito po yung dalawang malaking kamatis. O kapag malambot na po at luray-luray na itong ating kamatis at mabango na, ampalaya. Isunod na po natin itong ampalaya natin. Yan. Ganda ng kulay. Patisan nyo na po. 2 kutsarang patis. Lagyan natin ng konting paminta. Konti lang. Haluin po natin sandali. Nako, nakita nyo ba yung ginawa ko dun sa ampalaya? Kasi po yung nagtatanong ng iba, baka daw po mapait. So ito, nilagyan ko ng konting asin. At saka pinigaan ko ng lemon o kaya kalamansi. Yung buong lemon nga, nilagay ko sa tubig at binabad ko sandali habang nagigisa po tayo. Ayos po ba yun? Takpan po natin at hayaan nating maluto yung ampalaya ng sandali. O tingnan natin. 2 minuto po Okay na sa akin ang pagkakaluto ng ating ampalaya at luray-luray na yung ating kamatis. Yun ang gusto ko. Lalagyan ko po ng sabaw. Nakikita nyo ba yan? Binatihan ko po ng 2 itlog yung tubig na 2 tasa. Batihin lang natin ng konti yan para po may halong sabaw, may halo na ring itlog. Malagay po natin. Tikman nyo na ha. Kung kulang po ng alat lagyan nyo na ng konting patis. Dagdagan nyo. Okay, sarap po natin ulit. 2 minuto ulit. Kumukulo na po. Nabubuo na yung ating itlog. Yung ating na mga ampalaya ayos na. Lagyan po natin ng konting chicharon. At saka malunggay. Konting dahon lang po yan ng malunggay. Sige. Yan. Gandang tignan. May chicharon pa. Bago nyo po patayin, ilagay na po natin itong ating piniritong pampano. Pero kahit ano pong isda ang gusto nyo ilagay ayos lang. Ito na lang po nilagay ko. Hiniwa ko nga sa 2 Ayos na yan. Patayin na po natin nga po at baka naman matuyo. Takpan po natin at ayos na. Nabagot, pinagpapalit-palit ko po ang marikadong karaniwang nakikita nyo para makutkot po ang pag-iisip nyo at maisip nyo, pwede palang pagsamahan yung mga ganitong rikado. Katulad po nung ating ginawang ganire. Nilagyan ko pa ng chicharon, yung ating ampalayang may itlog. Nilagyan pa natin ng pritong pampano. Kahit ano pong isda ang ilagay nyo, ayos na ayos lang. Kahit nga po tinapay. Nagawa ko na yung tinapa nung nakarang araw pero palagay ko bago itong pampano. So inulit ko po ulit. Nagustuhan nyo po sana o sa susunod, iba naman.